Nabilanggo ako ng 2 taon. At alam niyo kung sino ang may kagagawan? Ang aking manugang. Siya ang nagplano ng lahat, tapos sinubukan akong dalawin buwan-buwan, nagkukunwari na biktima. Tinanggihan ko siya sa bawat pagkakataon dahil ginugol ko ang 2 taon na yon sa pagpaplano ng isang dalaw. Sa araw ng aking paglaya, naintindihan niya na talo na siya. Sumigaw siya at lumuhod, nagmamakaawa, dahil ang pagtataksil ay hindi pinapalampas ng walang parusa. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at isulat sa comments kung anong oras na sa inyong rehiyon ngayon. Nasa opisina ko na ang mga ahente ng federal nang bumalik ako mula sa Sedona. Napansin ko muna ang mga itim na 3 sa mga ito ang nakaparada na parang sila ang may-ari ng lugar sa East Camelback Road. Pagkatapos ay nakita ko ang dilaw na tape sa aking pinto. Barnes Tax Consulting sa gintong letra. 35 taon ng pagbuo ng tiwala sa bawat kliyente, ngayon ay mukhang crime scene mula sa isang masamang palabas sa Frank Barnes. Ang ahente na lumapit ay may partikular na timpla ng propesyonal na kagandahang loob at ganap na katiyakan na nagpapalubag sa iyong tiyan. Ako si Special Agent Morrison, Louis Financial Crimes Division. Kailangan mong sumama sa amin. Nanginginig ang aking mga kamay nang ipakita nila sa akin ang mga dokumento. 18,700,000 ang nawawala. Ang pera ng aking kliyente ay naglaho sa pamamagitan ng isang maze ng mga mapanlinlang na tax returns na umano'y aking inihain. Ang papeles ay mukhang perpekto. Ang aking pirma, ang aking mga client code, pati na ang aking mansa ng kape sa isa sa mga form mula noong Disyembre. Ginoong Barnes, ang account na ito ay binuksan 4 na buwan na ang nakakaraan. Inilabas ni Agent Morrison ang isang bank statement sa mesa ng interogasyon. Ipinapakita ng routing ang sistematikong paglilipat mula sa mga refund ng iyong kliyente. Maliit na halaga na kumalat. Napakatalino. Tiningnan ko ang account number. Hindi ko pa ito nakita sa aking buhay. May nag-set up sa akin, sabi ko. Ang aking boses ay malalim kahit sa aking sariling pandinig. Hindi ko alam kung sino, ngunit isang tao na may access sa iyong opisina, sa iyong mga computer system, sa iyong mga client file. Umangat ang kilay ni Morrison. Ginoong Barnes, sino pa ang may ganoong uri ng access? Doon ko naintindihan kung gaano ako perpektong pinlano. Ang aking office manager ay nagretiro 6 na buwan na ang nakakaraan. Ako na ang nagpapatakbo ng lahat maliban kung dinala ni Kiana si maliit na Sam matapos ang klase. Maliban kung si Brian, ang aking manugang, ang asawa ng aking anak na babae, ay bumisita upang tingnan ang matanda habang ako ay nanananghalian. Si Brian, na laging mukhang interesado kung paano gumana ang aking negosyo. Si Brian, na humiling na gamitin ang aking computer upang tignan lamang ang mga listahan ng real estate ng 12 beses. Si Brian, na may susi sa opisina dahil ang pamilya ay dapat na makatulong. Ang paglilitis ay tumagal ng 3 araw. Ang aking public defender ay bagong graduate sa law school at ganap na walang laban. Mayroon ang prosekusyon ng lahat. Mga huwad na pirma na sa paanuman ay eksaktong katulad ng sa akin. Mga timestamp na nagpapakita na ako ay nasa opisina nang mangyari ang mga paglilipat. Maging ang aking mga fingerprints sa peking aplikasyon ng account. Umupo ako doon at pinanood na wasakin ang aking buhay ng paunti-unti. At sa buong oras ay naiisip ko, sino ang nakinabang dito? Tapos, tumayo si Brian. Ginoong Kelly, kasal ka sa anak ng nasasakdal, tama? Opo, sir. Si Brian ay mukhang hindi komportable. Nagpapalit-palit ng upuan na parang masakit para sa kanya. Oscar-worthy performance talaga. Kasal kami ni Kiana sa loob ng 9 na taon. Si Frank ay parang ama sa akin. Sa nakaraang taon, napansin mo ba ang anumang kakaiba sa pag-ugali ni Ginoong Barnes? Nag-atubili si Brian. Tamang-tama ang oras, tamang-tama ang pagbigkas. Ayaw kong sabihin ang anuman. Pamilya siya. Pero nakakita ako ng ilang bagay na ikinabahala ko. Tumutol ang aking abogado. Pinawalang bisa ng hukom. Nagpatuloy si Brian, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagsisisi. Nagkakamali siya, nakakalimot ng mga bagay. Nakita ko siyang nagtatrabaho ng late, paulit-ulit na nagkakalkula. Minsan, dumating ako at nakita ko siyang naglilipat ng pera sa pagitan ng mga account, sinabi niya na para sa tax efficiency, ngunit tila kakaiba. Naisip ko na baka tumatanda na siya, alam mo, nawawalan ng kakayahan.
Nais kong tumayo at tawagin siyang sinungaling. Nais kong sumigaw na siya ay nag-iisa sa aking opisina ng 100 beses, na mayroon siyang bawat pagkakataon upang iset up ito. Ngunit hinawakan ng aking abogado ang aking braso, bumulong ng mabilis tungkol sa pagpapalala ng sitwasyon. Nag-deliberate ang hurado sa loob ng 4 na oras, guilty sa lahat ng kaso. 2 taon sa federal na bilangguan, restitution na 18,700,000 na wala ako, at ang permanenteng pagkasira ng aking reputasyon. Dinala nila ako sa kulungan ng county upang hintayin ang paglipat. Kulay abo na dingding, metal na kama, ang amoy ng industrial cleaner na sumusubok na takpan ang isang mas masahol pa. Umupo ako doon sa aking orange jumpsuit, 67 taong gulang, nagtataka kung paano ako makakaligtas sa bilangguan. Dumating ang sulat sa 3 araw. Idinaan ito ng gwardiya sa butas kasama ang aking almusal, puting sobre, maingat na sulat kamay, walang return address, ngunit agad kong nakilala ang malinis na print ni Brian. Frank, alam kong mahirap ito. Gusto kong malaman mo na kami ni Kiana ang bahala sa lahat habang wala ka. Ang bahay sa Desert Willow Drive, sisiguraduhin naming alaga ito. Bayaran ang property taxes. Lahat ng ito. Huwag mo ring alalahanin si Sam. Palalakihin namin siya ng tama. Pasensya na kung nangyari ito, pero honestly, tapos na rin ang oras mo. Salamat sa bahay. Aalagaan namin ito ng mabuti. Brian. Nabasa ko ito ng 3 beses, tapos binasa ko ulit. Salamat sa bahay, hindi ang iyong bahay. Hindi babantayan namin ito. Salamat sa bahay. Na parang kanya na ito. Na parang ang buong bagay na ito ay tungkol sa pagpapaalis sa akin upang makuha niya ang akin. Umupo ako sa metal na kama na hawak ang sulat na iyon at mayroong malamig na nanahan sa aking dibdib. Hindi galit. Ang galit ay mainit, impulsive, bobo. Ito ay iba. Ito ang pakiramdam na nararanasan mo kapag 67 taong gulang ka at naintindihan mo na pinaglalaruan ka ng isang pinagkakatiwalaan mo, isang tinanggap mo sa iyong pamilya. Naisip ko ang mga laro ng chess na nilalaro ko sa Phoenix Chess Society. Mahaba at komplikadong mga laban kung saan nagsasakripisyo ka ng mga piyesa upang makakuha ng posisyon. Kung saan nag-iisip ka ng 15 galaw ng maaga. Kung saan ang pasensya ay mas mahalaga kaysa sa pagkahilig. Akala ni Brian nanalo na siya. Perpekto niyang naisakatuparan ang kanyang plano. I-frame ang matanda, kunin ang kanyang bahay, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kalayaan. Malinis na pagwawalis. Ngunit nagkamali si Brian ng isang kritikal. Inakala niya na dahil mabait ako, mahina ako. Inakala niya na dahil nagtagal ako ng 35 taon sa pagtulong sa mga tao sa kanilang buwis, hindi ko alam kung paano manakit ng isang tao. Binigyan niya ako ng 2 taon para mag-isip, 2 taon para magplano, 2 taon para huminto sa pagiging biktima at maging iba. Maingat kong tupiin ang sulat at inilagay sa ilalim ng aking kutson. Tapos, humiga ako sa kama at nagsimulang mag-isip, hindi tungkol sa inosente o katarungan o anumang walang muwang na kalokohan. Nagsimula akong mag-isip tungkol sa kung ano ang alam ng isang tax consultant, tungkol sa mga trail ng pera, tungkol sa mga legal na butas, tungkol sa libu-libong paraan na maaaring gamitin ang sistema laban sa isang tao kung alam mo kung saan itulak. Tinuruan ako ni Brian ng isang mahalagang aral. Ang mababait na tao ay huling natapos. Oras na para huminto sa pagiging mabait. Ang Florence Correctional Facility ay nakaupo sa disyerto ng Arizona na parang isang konkretong tumor. Dinala nila ako noong Martes, Abril 11, 2023. Fingerprints, medical exam, ang masiglang oryentasyon kung saan ipinapaliwanag nila ang mga panuntunan para sa kaligtasan. Huwag kumuha ng anuman na hindi iyo. Huwag tumingin sa mata ng sinuman ng masyadong matagal. Ilagay ang iyong ulo. Inatasan ako sa isang selda na may 23 taong gulang na bata na nagngangalang Mark na nahuli sa pagbebenta ng ninakaw na electronics. Tiningnan niya ako, kulay abong buhok, salamin sa pagbabasa, malambot na mga kamay mula sa 35 taon ng pagtulak ng papel, at nagpasya na hindi ako mapanganib. Tax guy ha, sabi ni Mark sa unang gabi. Medyo nakakatawa. Parang sinasaktan mo ang mga tao sa math o kung ano paman. Parang ganoon, sabi ko.
Ang unang buwan ay survival mode, pag-aaral ng mga routine, pag-alam kung aling mga gwardiya ang dapat iwasan, kung aling mga bilanggo ang nagpapatakbo ng anong mga raket. Nanatili akong tahimik, ginawa ang aking trabaho sa laundry ng bilangguan, nanatiling hindi nakikita. Ngunit sa gabi, nakahiga sa manipis na kutson na si Mark ay naghihilik sa itaas ko, naisip ko ang sulat ni Brian. Salamat sa bahay. Sa aking dating buhay, ako ay nasira, pinagtaksilan, nasira. Ngunit may nagbago. Marahil ito ay ang orange jumpsuit, o ang paraan na inakala ng lahat na ako ay isa lamang white-collar criminal na naging sakim. Marahil ito ay alam na pinaniwalaan ng aking anak na babae si Brian kaysa sa akin, na ang aking apo ay lalaki na iniisip na ang kanyang lolo ay isang magnanakaw. O marahil ito ay mas simple. Wala na akong natira. Naalala ko nang unang magsimulang makipag-date si Brian kay Kiana. Dinala niya ito sa hapunan ng linggo sa bahay, ang aking bahay, ang nasa Desert Willow Drive na binili ko 28 taon na ang nakakaraan ng buhay pa ang aking asawa. Si Brian ay naging kaakit-akit, nakakatawa, mapagmasid, 43 taong gulang, matagumpay na real estate agent, mahusay kay Sam, kahit na ang bata ay 3 pa lamang noon. Dad, pinaparamdam niya sa akin na ligtas ako, sabi ni Kiana pagkatapos ng unang hapunan, tinutulungan ako sa mga pinggan habang si Brian ay naglalaro kay Sam sa sala. Pagkamatay ni nanay, hindi ko inakalang makakahanap ako ng isang taong nakaintindi. Nasiyahan ako para sa kanya. Nararapat sa aking anak na babae ang kaligayahan. Mukhang perpekto si Brian. Naalala ko ang araw na lumipat sila sa aking bahay. Ito ay dapat na pansamantala, 6 na buwan lang, habang nag-ipon sila para sa down payment. Tumayo si Brian sa driveway, kinamayan ako. Malaking pabor ang ginagawa mo sa amin, Frank. Hindi namin ito malilimutan. Iyon ay 5 taon na ang nakakaraan. Dumating ang kahilingan sa pagdalaw noong Mayo 2023, 1 buwan sa aking sentensya. Si Brian Kelly at Kiana Barnes Kelly ang nakalista sa form, tinitigan ko ito ng matagal sa aking selda. Nasa tanghalian si Mark, kaya ako lang ang nakagagamit ng espasyo. Naisip ko kung paano mangyayari. Upo si Brian sa tapat ko sa visiting room, nakasuot ng mukha niyang nag-aalala. Iiyak si Kiana. Pag-uusapan nila kung gaano kahirap ito para sa lahat, kung paano nila ako sinusuportahan sa panahong ito ng kahirapan. Magtatanong si Brian kung may kailangan ako, magpapakita ng pagmamalasakit, at sa buong panahon ay mag-check siya, manonood sa aking mukha, makikinig sa aking mga salita, sinusubukang alamin kung may hinala ako sa katotohanan. Dinampot ko ang form at isinulat ang isang salita sa buong pahina. Tinanggihan. Ang gwardiya na kumuha nito ay mukhang nagulat. Sigurado ka na anak mo yan, kuya? Sigurado ako. Bumalik siya sa susunod na buwan at sa susunod na buwan. Bawat 30 araw ay parang orasan. Humiling si Brian Kelly ng pagdalaw, minsan kasama si Kiana, minsan mag-isa. Tinanggihan ko siya sa bawat pagkakataon. Hindi ako nagsulat ng liham na nagpapaliwanag kung bakit. Hindi nagpadala ng mensahe, tinanggihan lang sa itim na tinta sa puting papel ng paulit-ulit. Gusto kong magtaka siya. Gusto kong magpuyat siya sa gabi, sinusubukang alamin kung ano ang iniisip ko. Higit sa lahat, gusto kong makaramdam siya ng ligtas, maniwala na ako ay isang sirang matanda na hindi kayang harapin ang kanyang pamilya. Hayaan siyang isipin na nanalo siya. Hayaan siyang makaramdam ng komportable. Ang library ng bilangguan ay naging pangalawa kong tahanan. Maliit ito, marahil 200 libro, karamihan ay lumang-luma na, ngunit mayroon silang legal na seksyon. Ang mga bilanggo na gumagawa ng mga apela ay nagbigay ng kanilang mga materyales sa pananaliksik sa paglipas ng mga taon. Nagsimula ako sa mga batayan. Batas ng tiwala ng Arizona, pagpaplano ng ari-arian, mga kodigo ng buwis na isinasaulo ko mga dekada na ang nakakaraan, ngunit kailangan kong suriin. Naalala ko ang sinabi ng isa sa aking dating propesor sa GESI noon nang kinukuha ko ang aking degree sa accounting noong 1978. Ang kodigo ng buwis ay isang sandata. Karamihan sa mga tao ay hindi lang alam kung paano ito i-aim. Sa ika-6 na linggo, nakilala ko si Officer Raymond Torres sa aking shift sa labada. Siya ang nagbabantay, sinisigurado na hindi namin ninanakaw ang mga industrial-sized na bote ng detergent para sa ilang operasyon ng paggawa ng alak sa bilangguan. Agad ko siyang nakilala. Ginawa ko ang kanyang buwis sa loob ng 12 taon,
tinulungan ko siyang mag-claim ng home office deduction na nakatipid sa kanya ng 233,750 sa kanyang mortgage refinance. Ginoong Barnes, mukha siyang tunay na nagulat. Ano ang ginagawa mo dito? Masamang kapalaran, mahina kong sabi. At isang magandang frame job. Sumulyap si Torres sa paligid tapos lumapit. Yung mga tax returns na ipinakita nila sa paglilitis mo. Hindi mo yun gawa. Kilala ko ang gawa mo. Metikuloso ka. Yung mga form na iyon ay sloppy. Sabi ko. Napansin ko rin yon. Pinagmasdan niya ang aking mukha ng matagal. May kailangan ka ba? Sa totoo lang, maingat kong sabi. Kailangan kong magpadala ng sulat. Hindi sa regular na mail ng bilangguan. Maaari mo bang tulungan? Hindi nagtanong si Torres. Kinabukasan, dinalhan niya ako ng selyadong sobre at isang piraso ng papel. Maingat kong isinulat. Ginoong Bernard Fischer, Fischer Private Investigations. Kailangan ko ang inyong tulong upang patunayan na ako ay pinlano. Hindi ko kayo mababayaran ngayon, ngunit mayroon akong mga ari-arian na maaari ninyong gamitin kapag ako ay naalis sa kaso. Mangyaring bisitahin si Frank Barnes, Florence Correctional Facility. Nakita ko ang pangalan ni Bernard sa isang legal na journal sa library. Espesyalista siya sa investigasyon ng mga krimen sa pananalapi. Kailangan ko lang umasa na siya ay sapat na mausisa upang dumating. Pagkalipas ng 3 linggo, narinig ko na may bisita ako. Hindi si Brian sa pagkakataong ito, isang private investigator na may clearance. Si Bernard Fischer ay 54, may katawan na parang isang taong nagtagal ng masyadong maraming taon sa pagkakaupo sa mga sasakyan sa mga stakeout. Umupo siya sa tapat ko sa visiting room at binuksan ang isang dilaw na notepad. Ginoong Barnes, natanggap ko ang iyong sulat. Sabihin mo sa akin kung bakit ko dapat kunin ang kaso. Mula sa isang bilanggo na walang pera at may kaso ng embezzlement. Dahil ako ay pinlano, sabi ko, at dahil ang taong gumawa nito ay nagkamali ng isa. Naging sakim siya. Brian Kelly, ang aking manugang. Tignan mo ang kanyang bank records mula Pebrero 2023. Binayaran niya ang 500,000 na utang bago nawala ang pera ng aking kliyente. Tignan mo ang kanyang business partner, si Sharon Whitmore. Nakakuha siya ng biglaang 2,637,500 na consulting fee sa parehong oras. Isinulat ito ni Bernard. Iyan ay circumstantial. Iyan ay isang simula, sabi ko. Ginugol ko ang 35 taon sa pagsunod sa mga trail ng pera. Alam ko kung paano ito gumagana. May access si Brian sa aking opisina, sa aking computer, sa aking mga client file. May motibo siya, mga utang sa pagsusugal, marahil alam ang kanyang uri, at perpekto niya akong inilagay para maging biktima. Matandang nagtatrabaho mag-isa, walang saksi. Ano ang gusto mong gawin ko? Hanapin ang ebidensya, idokumento ang lahat. Mayroon akong 2 taon upang bumuo ng kaso. Sumandal ako. At Bernard, hindi lang ako sumusubok na patunayan ang aking inosente. Wawasakin ko siya sa legal na paraan, ganap. Gusto kong makita mo ang bawat krimen na kanyang nagawa, bawat kasinungalingan na kanyang sinabi, bawat dolyar na kanyang itinago. Pinagmasdan ako ni Bernard. Hindi ito tungkol sa hustisya. Ito ay paghihiganti. Tawagin mo kung ano ang gusto mo, sabi ko. Kasamahan ka ba? Ang susunod na kahilingan ni Brian sa pagdalaw ay dumating 2 araw pagkatapos. Tinanggihan ko ulit ito, ngunit sa pagkakataong ito, umiti ako nang isulat ko ang salita dahil ngayon ay hindi lang ako tumanggi na makita siya. Tumanggi akong ipaalam sa kanya kung ano ang darating. Sa aking selda noong gabing iyon, naisip ko ulit ang chess, kung paano ang mga pinakamahusay na manlalaro ay nagsasakripisyo ng material upang makakuha ng posisyon, kung paano minsan, kailangan mong mawala ang lahat bago ka manalo. Kinuha ni Brian ang 2 taon ng aking buhay, ang aking reputasyon, ang aking negosyo, ang aking relasyon sa aking anak na babae. Pinusta niya ang lahat na ako ay masyadong sira, masyadong matanda, masyadong mahina upang lumaban. Nagkamali siya ng isang malaking pagkakamali. Inilabas ko ang notebook na sinimulan kong panatilihin, nakatago sa ilalim ng aking kutson sa tabi ng sulat ni Brian. Ang pahina 1 ay may timeline. Ang pahina 2 ay may mga pangalan. Ang pahina 3 ay may isang pangungusap sa itaas. Ang hustisya,
tulad ng chess, ay nangangailangan ng pasensya, estratehiya, at kakayahang makita ang ilang galaw ng maaga. Naglalaro ako ng isang mahabang laro ngayon, at walang ideya si Brian na nagsimula na ang orasan. 8 buwan sa bilangguan ay nagtuturo sa iyo ng mga bagay na hindi sakop sa accounting school. Dumating ang Disyembre 2023 na may parehong kulay abong dingding, parehong kakilakilabot na pagkain, parehong bilang ng umaga kung saan lahat kami ay nakatayo na parang baka naghihintay na bilangin. Ngunit may nagbago. Hindi na ako naghihintay. Nangangaso ako. Ang mga ulat ni Bernard Fischer ay dumating tuwing 2 linggo, inismuggle sa pamamagitan ni Officer Torres kasama ang aking regular na mail. Nakita ng mga sensor ng bilangguan ang mga dokumento ng buwis at legal na papel, mga nakakabagot na bagay mula sa isang matanda na sumusubok na iapela ang kanyang kaso. Hindi sila tumingin ng sapat upang makita kung ano talaga ang binabasa ko. Paksa, nagdeposito si Brian Kelly ng 1,000,500 na cash noong Pebrero 14 na, 2023. Ayon sa unang ulat ni Bernard, ang mga bank records ay nagpapakita na ito ay personal na pondo. Binayaran ni Kelly ang mga outstanding na utang sa 3 magkakaibang nagpapautang sa loob ng 48 oras. Ang timeline ay tumutugma sa pagkawala ng pondo mula sa mga account ng iyong kliyente. Umupo ako sa aking kama na binabasa ito, at sumulyap sa akin si Mark mula sa kanyang itaas na rack. Magandang balita, matanda. Educational material, sabi ko. Pinag-aralan ko kung paano mag-isip ang mga kriminal. Hindi nakalimutan ang ironya sa akin. Ang mga log ng surveillance ni Bernard ay nagpinta ng isang kagiliw-giliw na larawan. Pinanatili ni Brian ang kanyang routine ng parang orasan. Opisina mula 9 hanggang 6, tanghalian sa mamahaling restaurant na hindi niya talaga kayang bayaran, evening drinks kasama ang mga kasamahan. Malaki ang buhay niya sa bahay ko, ang bahay na akala niya ay magiging kanya sa huli. Mga pool party sa tag-araw, mga dekorasyon sa bakasyon sa Pasko, naglalaro ng masayang pamilya kasama ang aking apo sa aking likod bahay. Ngunit napansin ni Bernard ang mga lamat, ang mga stress na tawag sa telepono sa parking lot, ang mga pulong sa isang babae na nagngangalang Sharon Whitmore na tumagal ng mas matagal kaysa sa kinakailangan ng propesyonal na kagandahang loob. Ang paraan ni Brian sa pagtingin sa kanyang likod nang akala niya walang nakakakita. Ang paksa ay tila kinakabahan, isinulat ni Bernard sa kanyang ulat noong Nobyembre. Naobserbahan ang pagtaas ng pag-inom ng alak. Ang paksa ay bumisita sa Florence Correctional Facility buwan-buwan upang humiling ng pagdalaw sa iyo. Sa bawat pagkakataon ay tinanggihan. Tila ito ay nakakabigo sa kanya. Naisip ko ito ng may ngiti. Mabuti. Hayaan siyang magtaka. Dumating ang Enero 2024 na may nyebe sa disyerto. Bihira, ngunit nangyari. Pinanood ko ito na bumabagsak sa makitid na bintana sa library habang nagkukunwari na nagbabasa ng mga binagong batas ng Arizona. Sa katotohanan, inisaulo ko ang pinakabagong natuklasan ni Bernard. Si Sharon Whitmore, kasamahan sa real estate sa ahensya ni Brian, 42 taong gulang, diborsyada, may mamahaling panlasa. Nakatanggap siya ng 2,637,500 na consulting fee mula sa isang shell company noong Pebrero 2023. Ang parehong shell company na sandaling humawak ng ilan sa aking ninakaw na pondo ng kliyente bago ito naglaho sa mga account ni Brian. Siya ang kanyang kasabwat. Kailangan. Hindi ka makakakuha ng ganoong klaseng pera, ganoon kalapit sa isang malaking pagnanakaw ng hindi kasama. Kinapanayam ni Bernard ang 3 sa mga dating kasamahan ni Sharon. Nabanggit ng isa na siya ay kakaibang lihim tungkol sa isang espesyal na proyekto noong nakaraang taglamig. Sinabi ng isa pa na bigla siyang nagpunta sa Cabo noong Marso 2023 pagkatapos mismo ng aking pag-aresto at nagpost ng mga larawan niya na umiinom ng mamahaling champagne. Bobo. Ang mga kriminal ay laging nagiging bobo sa pera. Hindi nila maiiwasan ang kanilang sarili. Ang susunod na kahilingan sa pagbisita ay dumating noong Pebrero 2024. Si Brian ulit. Walang kiana sa pagkakataong ito, siya lang, mag-isa, ginagawa ang kanyang buwanang peregrinasyon upang tingnan ako. Naisip ko siya sa waiting room, nag-sign in, inihahanda ang kanyang mukha na nag-aalala. Isinulat ko, tinanggihan, ng mas malakas kaysa sa kinakailangan. Halos mapunit ang papel ng panulat.
Kinolekta ni Officer Torres ang form at umiling. Buwan-buwan na siyang dumarating sa loob ng halos 1 taon, Ginoong Barnes. Minsan din ang iyong anak na babae. Baka dapat. Hindi, sabi ko, kailangan niyang patuloy na magtaka kung bakit ayaw ko siyang makita. Bahagi ito ng plano. Hindi nagtanong si Torres kung anong plano. Natuto na siyang hindi magtanong. Sa aking selda sa gabi, itinago ko ang aking mga notebook sa loob ng mga legal na aklat. Hindi ito tiningnan ni Mark. Akala niya, isa lang akong matanda na sumusubok na iapela ang kanyang kaso. Sa pahina 14 na, gumawa ako ng timeline. Pebrero 14 na, 2023, nagdeposit si Brian ng 1,000,500 cash. Pebrero 15 tandang bawas 17, 2023. Binayaran ni Brian ang mga utang. Marso 3, 2023. Nag-ulat ang aking mga kliyente ng nawawalang refund. Marso 8, 2023. Inaresto ako ng NIE. Marso 9, 2023. Nagdeposit si Sharon Whitmore ng 2,637,500. Ang pattern ay napakalinaw na masakit. Paano ito hindi napansin ng NIE? O baka hindi nila napansin? Marahil sila ay naging tamad na nang mahawakan nila ang kanilang tax consultant na nakaposas. Malinis na conviction. Sarado ang kaso. Magpatuloy sa susunod. Ngunit hindi ako tamad at wala akong ibang ginawa kundi maghintay. Minarkahan ng Abril 2024 ang 1 taon mula nang pumasok ako sa Florence Correctional Facility. Walang mga partido ang bilangguan. Pinalaya si Mark, niyakap ako ng paalam, at nangako na mananatiling malinis sa pagkakataong ito. Nagkaroon ako ng bagong cellmate, isang bata na nagngangalang Deshaun, na lumabag sa parol sa isang kaso ng droga. Para saan ka, matanda? Tanong niya sa kanyang unang gabi. Embezzlement na hindi ko ginawa, sabi ko. Tumawa siya. Lahat ng nasa loob dito ay inosente. Karamihan sa mga tao ay nagsisinungaling, sang-ayon ako. Hindi ako. Iba ang ulat ni Bernard noong Abril, mas makapal. Ginagawa niya ang tinatawag ng mga investigador na deep background work, tinitingnan ang buong kasaysayan ng pananalapi ni Brian, hindi lamang ang halatang timeline sa paligid ng aking pag-aresto. May problema sa pagsusugal si Brian Kelly, hindi lamang casual poker kasama ang mga kaibigan. Seryosong pagsusugal. Nakahanap si Bernard ng mga resibo ng credit card mula sa mga biyahe sa Las Vegas, mga online betting account sa ilalim ng mga shell email address, mga utang sa 3 magkakaibang buki na umabot sa 1,000,500 noong Enero 2023. Eksaktong 1,500,000. Desperado si Brian, lulubog sa utang. At pagkatapos, bigla, himala, noong Pebrero 2023, hindi na siya lahat ay nabayaran, malinis na talaan. At ang lahat ay nagkakahalaga sa kanya ng paggawa ng frame sa kanyang biyenan at pagnanakaw mula sa mga inosenteng kliyente. 3 beses kong binasa ang ulat na yon. Tapos sumulat ako ng maikling tala kay Bernard. Patuloy na maghukay. Gusto ko ang lahat. Mga bank account, tax returns, business dealings, parking tickets, lahat. Kapag kumilos tayo laban sa kanya, gusto kong ito ay ganap. Dumating ang tugon ni Bernard 2 linggo pagkatapos. Naintindihan. Gayon din, naghain si Kelly ng kahilingan sa pagdalaw para sa Mayo, ang kanyang ika-12 pagtatangka. Dapat ba akong mag-ayos ng counter-surveillance? Sumulat ako pabalik, hindi, hayaan siyang dumating. Hayaan siyang patuloy na dumating. Gusto ko nang talaan ng bawat pagbisita na sinubukan niyang gawin. Nagpapakita na alam niyang may mali. Hindi niya kayang iwanan. Mayo, Hunyo, Hulyo 2024. Patuloy na dumating ang mga pagbisita. Patuloy na bumalik ang mga pagtanggi. Ang bawat isa ay isang maliit na tagumpay. Isang paalala na ako ang kumukontrol sa larong ito ngayon, hindi siya. Nakita ni Bernard ang kahinaan ni Sharon Whitmore noong Agosto. Mga buwis. Iniulat niya ang 2,637,500 na bayad bilang consulting income, ngunit ginamit ang karamihan nito para sa mga personal na gastos na imposibleng may kaugnayan sa negosyo. Ang Cabo Vacation, isang bagong kotse, mga designer handbag, lahat ay idokumento sa kanyang mga post sa social media,
na may tag at petsa na parang ebidensya na kanyang pinahirap para sa amin. Si Whitmore ang ating leverage point, isinulat ni Bernard. Kung ito ay mapupunta sa korte, siya ay magbabago sa panig ni Kelly upang iligtas ang kanyang sarili, garantisado. Maingat kung inilagay ang impormasyong iyon. Hindi pa. Hindi hanggang sa mailagay ang lahat ng piyesa. Nagdala ang Setyembre ng mas malamig na gabi at ang pagkaunawa na ako ay nakakulong sa loob ng 17 buwan. 17 buwan ng kulay abong dingding at masamang pagkain at parehong mga gawain. Ngunit hindi ako ang parehong tao na pumasok sa mga pintuang ito. Ang taong iyon ay malambot, mapagkakatiwalaan, sapat na walang muwang upang isipin na ang mabuting gawa at tapat na pamumuhay ay may kahulugan. Ang bagong bersyon na ito ng akin ay mas nakakaintindi. Hindi patas ang buhay. Hindi garantisado ang hustisya. At minsan ang tanging paraan upang manalo ay ang maglaro ng mahabang laro ng mas mahusay kaysa sa iyong kalaban. Dumating ang kahilingan sa pagbisita ni Brian noong Oktubre na may isang tala. Please, Frank, kailangan nating mag-usap. Ito ay tungkol kay Sam. Ginagamit ang aking apo bilang pain. Klase. Tinanggihan ko ito ng mas mabilis kaysa sa karaniwan. Ang ulat ni Bernard noong Oktubre ay naglalaman ng mga litrato. Si Brian ay mukhang stress sa labas ng kanyang opisina. Si Sharon Whitmore ay nakikipagtanghalian sa kanya. Parehong mukhang seryoso. Patuloy na sinusuri ni Brian ang kanyang telepono, ang universal na tanda ng isang naghihintay ng masamang balita. Alam nilang may darating. Ramdam nila. Hindi lang nila alam kung ano. At iyon mismo ang gusto ko. Dumating ang Disyembre 2024 na malamig at malinaw. 4 na buwan hanggang sa paglaya. Oras na para huminto sa pagkolekta ng impormasyon at magsimulang bumuo ng mga sandata. Ang aking public defender ay walang silbi sa panahon ng paglilitis. Ngunit nakahanap si Bernard ng mas mahusay para sa akin. Si Michael Cordova, isang criminal defense attorney na talagang naniniwala sa aking inosente ngayon na nakita niya ang ebidensya. Binisita ako ni Cordova noong Disyembre 3, dala ang isang briefcase na puno ng mga dokumento at isang plano. Ginoong Barnes, malakas ang kaso para sa iyong apela, sabi ni Cordova sa visiting room. Ang investigasyon ni Fischer ay nagpapakita ng malinaw na ebidensya ng mga irregularidad sa pananalapi sa mga account ni Kelly. Ang timeline ay perpektong tumutugma. Maaari kaming maghain para sa post-conviction relief batay sa bagong natuklasang ebidensya. Iyan ang unang hakbang, sabi ko. Paano ang ikalawang hakbang? Umiti ng bahagya si Cordova. Gusto mong diretsong habulin si Kelly. Gusto kong sirain siya, kinoreksyon ko. Sa legal na paraan, ganap. Gusto kong mawala sa kanya ang lahat tulad ng nawala sa akin ang lahat. Iyan ay nangangailangan ng ibang uri ng abogado, sabi ni Cordova. Isang taong espesyalista sa mga trust at ari-arian. May kilala ako. Ganoon pumasok si Catherine Ramos sa aking buhay. 49 taong gulang, kasing talas ng sirang salamin, na may reputasyon sa pananalo sa mga hindi malulutas na hindi pagkakasundo sa mana na tinawag ng ibang abogado na imposible. Binisita niya ako isang linggo pagkatapos ni Cordova, at agad kong nalaman na perpekto siya para dito. Ginoong Barnes, sabi ni Catherine, nagkalat ng mga dokumento sa metal na mesa sa pagitan namin. Ang iyong bahay sa Desert Willow Drive. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa istruktura ng pagmamay-ari. Binili ko ito noong 1,977, sabi ko. Binayaran ko ito noong 2011. Nang mamatay ang aking asawa noong 2020, gumawa ako ng living trust para sa aking apo na si Sam. 6 na taong gulang pa lang siya noon. Ang bahay ay inilagay sa trust na ako ang trustee. Kaya, sa legal na paraan, hindi mo pag-ari ang bahay. Ang trust ang may-ari. Tama. May isinulat si Catherine. At sino ang nakatira doon ngayon? Si Brian Kelly, ang aking manugang, ang kanyang asawa na si Kiana, ang aking anak na babae, at si Sam. Lumipat sila 5 taon na ang nakakaraan. Pansamantala, sabi nila. Tapos, inaresto ako at bigla nilang tinrato na parang kanila. Gumalaw ang panulat ni Catherine sa kanyang notepad. Binigyan mo ba sila ng pahintulot na manatili doon habang ikaw ay nakakulong? Hindi. Walang formal na lease, walang rental agreement. Naroon lang sila. Interesante.
Nag-angat ng tingin si Catherine. Ayon sa batas ng Arizona, kung ang trustee ay incapacitated o nakakulong, ang trust ay pumapasok sa dormant state hanggang sa makapagpatuloy ang trustee sa mga tungkulin o isang kapalit ang maitalaga. Ngunit narito ang bahagi na hindi alam ng iyong manugang. Maaari ka pa ring kumilos bilang trustee mula sa bilangguan sa pamamagitan ng isang itinalagang kinatawan. At kung ikaw ay palayain, maaari mong i-activate ang isang clause na nangangailangan ng pagsusuri ng lahat ng mga arrangement sa paninirahan. English please, sabi ko. Maaari mo silang paalisin sa legal na paraan at hindi nila ito mapapansin hanggang sa huli na ang lahat. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 buwan, nakaramdam ako ng pag-asa. Hindi ang mainit na uri, ang malamig, mapanuring uri na nagmumula sa pagkakita ng kahinaan ng iyong kaaway. Gaano katagal itatayo, tanong ko. Kailangan ko ng access sa orihinal na mga dokumento ng trust. Maghain ng ilang papeles. Marahil 6 na linggo. Ang iyong petsa ng paglaya ay Marso 12, 2025. Tama. Pagkatapos, sisiguraduhin kong handa ang lahat. Ang abiso ng pagpapaalis ay maaaring ihatid 70 araw pagkatapos ng iyong paglaya. Hunyo 10, gitna ng tag-araw, kung kailan mahal at mahirap makahanap ng pabahay. Pinahahalagahan ko ang kanyang atensyon sa detalye. Sa susunod na 8 linggo, naghain si Catherine ng mga papeles na halos hindi ko naintindihan. Mga pagbabago sa trust, pagtatalaga ng pansamantalang kapalit na trustee, abiso ng intensyon na suriin ang paninirahan, lahat legal, lahat dokumentado. Lahat ay bumubuo sa sandali kung kailan malalaman ni Brian na siya ay nakatira sa isang bahay na hindi kailanman kanya at hindi kailanman magiging kanya. Pero hindi pa yon sapat. Gusto ko pa. Noong Enero 2025, binigyan ko si Bernard Fischer ng bagong assignment. Hanapin ang bawat sentimo na kinita ni Brian Kelly na hindi niya iniulat sa area. Bawat bayad na cash, bawat side deal, bawat sentimo na itinago niya. Gusto ko ng kumpletong larawan. Dumating ang tugon ni Bernard 3 linggo pagkatapos. Ang ulat ay 47 pahina ang haba. Hindi lang ninakaw ni Brian ang aking pera. Nagpapatakbo siya ng mga scheme nang hindi na iulat na kita sa loob ng maraming taon. Mga bayad na cash mula sa mga kliyente na hindi kailanman lumabas sa kanyang 100 at siyam na. Mga consulting fee mula sa mga shell company. Sa ilalim ng mesa na komisyon mula sa mga developer na nais umiwas sa wastong dokumentasyon. Tinatayang 3,712,500 sa hindi na iulat na kita ang tinaya ni Bernard noong 2024 pa lamang. Idagdag pa ang 500,000 na ninakaw niya mula sa akin, na tiyak na hindi niya iniulat bilang kita dahil iyon ay pag-amin sa pagnanakaw. At mayroon kang 14,482,500 na taxable income na hindi alam ng area. Ginugol ko ang 35 taon sa pagtulong sa mga tao na mag-navigate sa batas ng buwis. Alam ko kung ano ang nangyari sa mga taong nagtago ng ganoong kalaking pera mula sa gobyerno. Mga multa, interes, potensyal na kasong kriminal. Hindi naglalaro ang area. Bernard, sumulat ako. Pabalik. Idokumento ang lahat. Gusto ko ng mga petsa, halaga, pinagmulan. Gawing handa sa investigasyon. Paglabas ko, ibibigay namin ito sa area. Noong Pebrero, ginawa ni Brian ang kanyang ika-negatibo 20 kahilingan sa pagbisita. 20 buwan ng pagsubok na makita ako, 20 buwan ng pagtanggi ko. Nagtaka ako kung alam ni Kiana kung gaano na siya ka-obsessed. Nagtaka ako kung nagtanong siya kung bakit ayaw makita ng kanyang ama ang kanyang sariling pamilya. Hayaan siyang magtaka. Pinili niya ang kanyang panig. Ang huling ulat mula kay Bernard bago ang aking paglaya ay dumating noong Marso 1. Natagpuan niya ang huling piraso. Nagkakaroon ng relasyon si Sharon Whitmore kay Brian. Hindi na ngayon. Nagwakas ito ng masama noong huling bahagi ng 2024, ngunit iningatan niya ang mga record, texts, emails, litrato, ang uri ng dokumentasyon na iningatan ng mga galit na ex-lovers bilang insurance. Makikipagtulungan si Whitmore kung lalapitan ng tama, isinulat ni Bernard. Natatakot siya kay Kelly ngayon. Iniisip niyang baka sisihin siya kung may magkamali. Klasikong sikolohiya ng kriminal. Magnanakaw na nagtuturon-on sa isa't isa. Inilagay ko rin iyon. Isa pang sandata para sa tamang sandali.
Nakita ako ni Officer Torres sa library noong Marso 8, 4 na araw bago ang paglaya. Mayroon kang ganyang tingin, sabi niya, na parang may pinaplano ka. Nag-iisip lang tungkol sa kalayaan, sabi ko. Ginoong Barnes, ano man ang iyong plano, mag-ingat ka. Hindi ito basta-basta tatanggapin ni Kelly. Hindi rin ako. Sabi ko, iyon ang punto. Sa aking huling gabi sa Florence Correctional Facility, tiningnan ko ang lahat. Ang timeline, ang ebidensya, ang legal na istruktura na binuo ni Catherine, ang dokumentasyon ng IRS na pinagsama-sama ni Bernard, 23 buwan ng matyaga, methodical na paghahanda. Akala ni Brian na nanalo siya sa pagpaplano sa akin. Akala niya, mabubulok ang matanda sa bilangguan habang siya ay namumuhay ng masaya sa aking bahay kasama ang aking anak na babae, pinapalaki ang aking apo bilang kanyang sarili. Ngunit nagkamali si Brian ng isang kritikal sa kanyang pagpaplano. Inakala niya na ako ay masisira. Inakala niya na sisirain ako ng bilangguan, na ako ay lalabas na bugbog at walang magawa. Sa halip, ginugol ko ang 23 buwan sa pagiging isang bagong tao, isang mas matigas, isang nakakaunawa na ang mababait na tao ay huling natapos, at tapos na ako sa pagiging mabait. Natuto ako ng isang mahalagang bagay mula sa chess. Minsan nagsasakripisyo ka ng isang piyesa upang makakuha ng posisyon. Minsan nawawala mo ang iyong reyna upang mag-set up ng checkmate. Kinuha ni Brian ang 2 taon ng aking buhay. Ngayon kukunin ko ang lahat mula sa kanya. At lahat ng iyon ay magiging ganap na legal. Pebrero 2025, 1 buwan hanggang sa kalayaan. Doon naintindihan ni Brian na may mali. Inabot sa akin ni Officer Torres ang abiso ng may seryosong ekspresyon. May nagtatanong tungkol sa iyo sa labas. Private investigator na nagngangalang Danny Moss. Mura ang lisensya. Nagtatrabaho sa isang strip mall. Tinawagan niya ang pasilidad, sinusubukang kumpirmahin ang iyong correspondence logs. Inaasahan ko ito. Binalaan ako ni Bernard na baka maging kinakabahan si Brian sa huli. Ang 22 buwan ng tinanggihang pagdalaw ay magpapagduda sa sinuman, lalo na sa isang taong may labis na mawawala tulad ng aking manugang. Hayaan siyang maghukay, sabi ko. Wala siyang makikita na makakatulong sa kanya. Ngunit mukhang nag-aalala si Torres. Ginoong Barnes, kung alam ni Kelly na nagtatrabaho ka sa mga abogado, baka subukan niya ang isang bagay na preemptive. Inaasahan ko. Pagkalipas ng 3 araw, tumawag si Catherine Ramos. Ang kanyang boses sa telepono ng bilangguan ay mahigpit na kontroladong galit. Frank, ang iyong manugang ay naghain lamang ng adverse possession ng iyong bahay. Sinasabi niya ang 2 taon ng tuloy-tuloy na okupasyon na may pagpapanatili at pag-aalaga ng ari-arian habang ikaw ay nakakulong. Nagsasabi siya na ang trust ay invalid dahil hindi ka maaaring magsilbi bilang trustee mula sa bilangguan. Umiti ako. Ang gwardiya na nagbabantay sa tawag ay marahil inakala akong baliw. Catherine, iyon mismo ang kailangan namin. Isinulat lamang niya ang kanyang intensyon, inihain sa korte. Pampublikong talaan. Idinokumento niya ang kanyang kasakiman para sa atin. Alam mong gagawin niya ito. Inaasahan ko na gagawin niya. Matalino si Brian, ngunit nagpapanik siya sa ilalim ng presyon. Matagal na siyang nakakaramdam ng ligtas. Ang mga buwanang pagdalaw na patuloy niyang sinubukan gawin. Sinusuri niya ako, sinisigurado na wala akong pinaplano. Ngayon alam niyang may plano ako, kaya sinusubukan niyang agawin ang bahay bago ako makalabas. Predictable ito. Sandaling natahimik si Catherine. Maaari kong harangin ang paghahain na ito. Mayroong teknikal na error sa kanyang papeles. Inilista niya ang may-ari ng ari-arian bilang ikaw mismo, hindi ang Samuel Frank Kelly Trust. Pangunahing pagkakamali, ngunit nagpapawalang bisa ito sa buong petisyon. Gawin mo. Gawin siyang mukhang inkompetente. At Catherine, siguraduhin na ang pagtanggi ay inihain din sa publiko. Gusto ko ng paper trail ng pagtatangka niyang magnakaw mula sa trust fund ng kanyang sariling anak. Naintindihan. Frank, lumamig ka na. Hindi, sabi ko, huminto lang ako sa pagiging mainit. Ang huling ulat ni Bernard Fischer bago ang aking paglaya ay komprehensibo. Sinusubaybayan niya ang mga galaw ni Brian sa nakalipas na 3 linggo. Ang lalaki ay nagkakawatak-watak. Maraming pulong sa kanyang chief private investigator.
Mahabang tanghalian kasama si Sharon Whitmore, kung saan nag-away sila ng malakas para marinig ng mga kalapit na mesa. Mga gabing pagmamaneho sa Florence facility na parang sinusubukan niyang maglakas loob na humingi ng mga sagot na hindi ko ibibigay. Bumalik din ang mga utang sa pagsusugal. Nakahanap si Bernard ng mga talaan ng pagbisita ni Brian sa isang kasino sa Tucson 2 beses noong Enero, nawawalan ng pera na wala siya. Ang pattern ay muling nagpapatunay sa kanyang sarili. Ang stress ay nagpapalabas ng pagsusugal kay Brian. Ang pagsusugal ay nagpapadiskarte sa kanya. Ang desperasyon ay nagpapabobo sa kanya. Perpekto. Noong Marso 1, nakatanggap ako ng sulat mula kay Kiana, ang aking anak na babae. Ang kanyang sulat kamay ay nanginginig, hindi sigurado. Dad, sabi ni Brian, may pinaplano ka. Sabi niya nag-hire ka ng mga abogado para subukang kunin ang bahay. Hindi ba totoo iyon? Kami na ang nag-aalaga sa lahat habang wala ka. Binayaran namin ang property taxes, inalagaan ang bakuran, lahat. Ito na ang bahay namin ngayon. Bahay ni Sam. Pakiusap, huwag kang gumawa ng anumang makakasakit sa iyong apo. Kiana, 3 beses kong binasa. Bawat beses ay mas kaunti ang sakit. Pinili niya ang kanyang panig. Pinaniwalaan niya ang bersyon ng mga pangyayari ni Brian, pinaniwalaan na ako ay guilty, at ngayon ay ipinagtatanggol niya ang bahay na ninakaw nila mula sa akin. Akala ng aking anak na ako ang kontrabida sa kwentong ito. Sumagot ako, Kiana, maintindihan mo ang lahat sa lalong madaling panahon. Ang bahay ay kay Sam. Palagi. Sinigurado ko iyon noong 2019 nang likhain ko ang kanyang trust. Ikaw at si Brian ay nakatira sa ari-arian ng iyong anak, walang bayad, sa loob ng 2 taon. Pag-uusapan natin ito paglabas ko. Dad, maikli, makatotohanan, malamig. Kinolekta ni Officer Torres ang sulat at pinagmasdan ang aking mukha. Okay ka ba, Ginoong Barnes? Masigit pa sa okay, sabi ko. Lahat ay nasa tamang lugar. Marso 11, isang araw bago ako palayain, ginawa ni Brian ang kanyang huling pagtatangka sa pagbisita. Kahilingan bilang 23. Naisip ko siya sa parking lot, nag-sign in sa huling pagkakataon, desperado para sa anumang indikasyon ng iniisip ko. Isinulat ko, tinanggihan, ng may tikas. Noong gabi niyon, ang huling gabi ko sa Florence Correctional Facility, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa pagkabalisa, kundi dahil sa pag-asam. Humiga ako sa aking kama at sinuri ang plano ng sunod-sunod. Inihain na ni Catherine ang lahat ng kinakailangang papeles. Na-activate na ang trust. Naitalaga na ang kapalit na trustee. Inihanda na ang abiso ng pagpapaalis para sa 70 araw pagkatapos ng paglaya. Pinagsama-sama ni Bernard ang ebidensya sa pananalapi para sa area. Inihanda na ni Michael Cordova ang aking apela upang ihain batay sa bagong ebidensya ng pandaraya ni Brian. Bawat piraso ay perpektong nakalagay. Isinakripisyo ko ang 2 taon ng aking buhay, ang aking reyna sa mga termino ng chess. Ngunit ngayon, nakalantad ang hari ni Brian, at mayroon akong 14 na magkakaibang paraan upang magbigay ng checkmate. Kinabukasan, Marso 12, 2025, pinroseso ako palabas ng 6 oras naglakad ako sa mga tarangkahang iyon dala ang isang maliit na kahon ng mga ari-arian, karamihan ay mga legal na dokumento, at ang aking mga notebook na may maingat na sinusubaybayang mga timeline. Nagsisimula pa lang ang pagsikat ng araw sa Arizona na ipinta ang disyerto ng kulay kahel. Ang hangin ay amoy creosote at kalayaan. Naghintay si Catherine Ramos sa parking lot, nakasandal sa isang silver sedan, profesional tulad ng dati, nakasuot ng gray na suit na marahil ay mas mahal pa kaysa sa buong wardrobe ko sa bilangguan. Magandang umaga, Frank, sabi niya. Handa ka na bang umuwi? Hindi pa, sabi ko. Una, kailangan kong magbigay ng pahayag. Nagmaneho kami sa isang bangko sa Phoenix kung saan inayos ni Catherine na ma-access ko ang aking mga account. Naka-freeze sa panahon ng aking pagkabilanggo, ngunit ngayon ay muling na-activate. Mayroon akong 4,868,750 na naipon. Hindi marami para sa 2 taon ng legal na trabaho, ngunit sumang-ayon sina Bernard at Catherine na ipagpaliban ang karamihan ng kanilang mga bayarin hanggang sa magtagumpay ang aking apela. Naniniwala kami sa iyo, sabi ni Bernard sa aming huling pagpupulong sa bilangguan. At naniniwala kami sa pagkuha ng pera mula sa mga taong tulad ni Brian Kelly.
Mula sa bangko, nagpunta kami sa isang law office sa Central Avenue. Sinakop ng firm ni Catherine ang buong ika-15 palapag. Mga glass walls, modernong muebles, ang uri ng lugar na sumisigaw ng tagumpay. Umupo kami sa isang conference room na tanaw ang downtown Phoenix, at ikinalat ni Catherine ang mga dokumento sa mahogany table. Lahat ay handa na, sabi niya. Sa sandaling ihain namin ang abiso ng pagpapaalis, matatanggap ni na Brian at Kiana ang opisyal na abiso. 9 araw mula ngayon, Hunyo 10, aalisin sila ng isang sheriff mula sa ari-arian kung hindi sila voluntaryong umalis. At ang naipong upa, tanong ko. 3,080,000 batay sa mga maihahambing na ari-arian sa North Phoenix. Ang trust ay may legal na karapatan upang ipagpatuloy ang pagkuha. Maaari naming ikabit ang anumang ari-arian na mayroon si Brian, na ayon sa pananaliksik ni Bernard ay hindi gaanong marami. Tiningnan ko ang papeles. Mga buwan ng paghahanda na pinagsama sa legal na lengguwahe na sisira sa komportableng buhay ni Brian. Isa pa, sabi ko. Gusto kong nandoon ako kapag natanggap niya ang balita. Gusto kong makita ang kanyang mukha. Ngumiti si Catherine. Inakala kong ganoon. Makikipagkita siya sa iyo sa labas ng bilangguan. Sorpresahin ba natin siya? Naghihintay sila nang huminto kami sa Florence Correctional Facility parking lot. Ang iyon ni Brian, na inupahan ayon sa pananaliksik ni Bernard, hindi pag-ari, ay nakaparada malapit sa exit gate. Nakikita ko sila sa windshield. Si Brian sa driver's seat, si Kiana sa tabi niya, si Sam sa likod. Ang aking apo, 8 taong gulang na ngayon. Hindi ko na siya nakita simula bago ako inaresto. Hindi mo kailangang gawin ito, mahina sabi ni Catherine. Maaari naming ihatid ang mga papeles sa pamamagitan ng normal na channels. Hindi, sabi ko, gusto kong malaman niya. Gusto kong maintindihan niya na alam ko ang lahat. Bumaba kami ng kotse. Agad akong nakita ni Brian at lumabas, ang kanyang mukha ay inayos sa kung ano marahil ay inakala niyang isang nakakagulat na ekspresyon. Nag-aalala, mapagmalasakit, ang magandang manugang na sumusundo sa kanyang biyenan mula sa bilangguan. Ginugol ko ang 2 taon sa pag-iisip ng sandaling ito. Mas mahusay ang katotohanan. Frank, tawag ni Brian, lumakad patungo sa akin na may nakaunat na kamay. Welcome back. Nandito kami para sunduin ka. Huminto ako ng 3 talampakan ng layo. Hindi ko hinawakan ang kanyang kamay. Tiningnan ko lang siya. Lumalala ang kanyang itsura. Bagong linya sa paligid ng kanyang mga mata, kulay abo sa kanyang mga templo. Ang stress ng pagtataka kung ano ang alam ko ay nagdulot ng masamang epekto. Bahay, sabi ko. Lumabas ang aking boses na mas malamig kaysa sa aking nilayon. Ibig mong sabihin ang aking bahay sa Desert Willow Drive. Ang sa 427 na binili ko noong 1,997. Kumislap ang ngiti ni Brian. Well, kami na ang nagpapanatili nito para sa iyo. Lahat ay eksakto sa iniwan mo. Lahat maliban sa aking kalayaan, ang aking reputasyon, at 18,700,000 ng pera ng aking kliyente na iyong ninakaw. Tumahimik ang parking lot. Nakalabas na si Kiana ng kotse. Hawak ang kamay ni Sam. Namutla ang kanyang mukha. Dad, ano ka ba? Kiana, ibalik mo si Sam sa kotse, sabi ko nang hindi siya tiningnan. Ang pag-uusap na ito ay sa pagitan namin ni Brian. Wala na ang peking ngiti ni Brian ngayon, humigpit ang kanyang panga. Frank, naiintindihan kong galit ka sa nangyari, ngunit ang mga akusasyon na ganyan. Mga akusasyon? Kinuha ko ang sobre mula sa aking jacket, ang inihanda ni Catherine. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa mga akusasyon, Brian. Pebrero 14 na, 2023. Nagdeposit ka ng 500,000 na cash upang bayaran ang mga utang sa pagsusugal. Marso 8, 2023. Inaresto ako. Perpektong tumutugma ang timeline. May access ka sa aking opisina, sa aking computer, sa aking mga client file. Pinlano mo ang mga dokumento, inayos ang peking account, inilipat ang pera, at pinlano ako. Nagbabago ang mukha ni Brian, nabibiyak ang kumpiyansang maskara. Ang kanyang balat ay naging kulay abo na papel sa halip na malusog na tan. Ang kanyang mga kamay, nakaswal na kumakaway, ay tila hindi na alam kung saan pupunta. Iyan ay hindi mo maaaring patunayan.
Mayroon akong 2 taon na halaga ng ebidensya, bank records, surveillance footage, witness statements. Lumapit ako. At ang iyong kasabwat, si Sharon Whitmore. Interesado siyang makipagkasundo sa mga taga-usig upang maiwasan ang kanyang sariling mga kaso. Nakakatawa kung paano nagtuturon-on ang mga kriminal sa isa't isa. Nagbukas ang bibig ni Brian, nagsara, nagbukas ulit. Walang tunog ang lumabas. Mukha siyang isda, nakaka-realize lang na siya ay nasa kawil. Ito ay kahanga-hanga. Pero pag-usapan natin ang bahay, patuloy ko. Iyan ang tunay na dahilan kung bakit ka narito, hindi ba? Akala mo ibabalik mo ako, gagawin akong komportable, sisiguraduhin na hindi ako magdudulot ng problema. Panatilihin ako sa kontrol. Pamilya tayo, sabi ni Brian. Hindi tayo pamilya. Ikaw ang lalaking sumira ng aking buhay upang nakawin ang aking ari-arian. Speaking of which, kinawayan ko si Catherine, na lumapit dala ang kanyang briefcase. Ito si Catherine Ramos, espesyalista sa trust at estate law. Catherine, ipaliwanag mo kay Brian ang tungkol sa bahay. Ang ngiti ni Catherine ay propesyonal at walang awa. Ginoong Kelly, noong 2019, inilipat ni Ginoong Barnes ang ari-arian sa 4,127 Desert Willow. Idinrive sa isang hindi mababawing living trust para sa kapakinabangan ng kanyang apo, si Samuel Frank Kelly. Naglingkod si Ginoong Barnes bilang trustee. Sa kanyang pagkabilanggo, pumasok ang trust sa dormant status. Ngayon na pinalaya si Ginoong Barnes. Inilipat niya ang trusteeship sa isang profesional na trustee na magsasagawa ng layunin ng trust, nagpapanatili ng ari-arian para sa beneficiary. Inabot niya kay Brian ang isang dokumento. Kinuha niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Iyan ay isang abiso ng pagpapaalis. Patuloy si Catherine, mayroon kang 70 araw para lisanin ang ari-arian. Hunyo 10, 2025. Magkakautang ka rin ng 3,080,000 sa fair market rental value para sa iyong 2 taong paninirahan. Itutuloy ng trust ang lahat ng legal na remedyo upang kolektahin ang utang na ito. Tinitigan ni Brian ang papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay ng husto kaya't kumakaway ang dokumento na parang mga dahon sa hangin. Ang kanyang mukha ay naging puting tisa mula sa kulay abo na pahayagan. Namuong pawis sa kanyang noo sa kabila ng malamig na umaga ng Marso. Hindi mo ito maaaring gawin, bulong niya. Mayroon kaming mga karapatan. Adverse possession. Nag-file ako. Ang iyong feeling ay tinanggihan kahapon. Sabi ni Catherine, mga teknikal na pagkakamali. Ito ay pampublikong talaan. Sinubukan mong angkinin ang pagmamay-ari ng ari-arian na hawak sa trust para sa iyong sariling anak. Nagpapakita ito ng intensyon na manlinlang na magiging napaka-interesante sa mga taga-usig kapag sinuri nila ang kaso ni Ginoong Barnes. Ito ay nakababaliw, tumaas ang boses ni Brian. Frank, ginagawa mo ito dahil galit ka, ngunit isipin mo si Kiana. Isipin mo kung ano ang magagawa nito kay Sam. Gagawin mong walang tirahan ang iyong sariling apo. Ang bahay ay kay Sam, mahina kong sabi. Makukuha niya ito kapag siya ay naging 25. Samantala, si Kiana ay maaaring umupa ng apartment tulad ng isang normal na matanda. Ikaw, sa kabilang banda, huminto ako, hinayaan kong huminga ang sandali. Mawawala sa iyo ang lahat. Ang bahay ay simula pa lang. Nanlaki ang mga mata ni Brian. Tunay na takot ngayon ang pumalit sa kayabangan. Ano ang ginawa mo? Ginugol ko ang 2 taon sa pagpaplano, sabi ko. Bawat buwan ay dumadalaw ka, sinusubukang tiyakin na wala akong hinala. Bawat buwan ay tinanggihan ko at umuwi ka ng mas kinakabahan. Dapat ay hinayaan mo ako, Brian. Dapat ay kinuha mo ang iyong ninakaw na pera at naglaho. Sa halip, naging sakim ka. Sinubukan mo ring kunin ang aking bahay. Nagsisimula ka, ngunit ang kanyang boses ay walang pagkakumbinsi. Ako ba? Inilingon ko ang aking ulo. Sa palagay ko malalaman mo sa lalong madaling panahon. Masiyahan ka sa susunod na 70 araw sa bahay, Brian. Gumawa ka ng magagandang alaala. Kailangan mong panatilihin ang mga ito. Bumaling ako kay Catherine. Tara na. Kailangan ko ng almusal. Ang pagkain sa bilangguan ay kakilakilabot at 2 taon na akong nangangarap ng tunay na kape. Habang naglalakad kami patungo sa kotse, narinig ko si Kiana na tumatawag sa akin. Dad, please, pwede tayong mag-usap tungkol dito.
Hindi ako lumingon, hindi sumagot. Sumakay lang sa sedan ni Catherine at hinayaan siyang ihatid ako palayo sa bilangguan, palayo. Sa gulat na puting mukha ni Brian, palayo sa 2 taon ng konkreto at bakal. Sa rear view mirror, pinanood ko si Brian na nakatayo sa parking lot, hawak pa rin ang abiso ng pagpapaalis, gumagalaw ang kanyang bibig, ngunit walang tunog na nakarating sa akin. Hawak ni Kiana ang kanyang balikat, malinaw na nagtatanong kung ano ang mali. Nakatayo si Sam sa tabi nila, nalilito at natatakot. Hindi ito perpekto. Ang pananakit sa aking anak ay hindi bahagi ng planong ikinatuwa ko, ngunit nagawa niya ang kanyang pagpipilian nang pinaniwalaan niya si Brian kaysa sa akin. Ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Catherine habang nagmamaneho kami sa highway patungong Phoenix. Gutom, sabi ko at matyaga. Ito ang unang galaw. Mayroon akong 13 pa na nakaplano. Tumawa si Catherine. Frank Barnes, sa tingin ko, ginawa kang nakakatakot ng bilangguan. Hindi, sabi ko, pinanood ang disyerto na dumadaan. Ginawa akong estratehiko. Dumating ang Abril na may tuyong init ng Phoenix na nagpaparamdam sa lahat na may naghihintay na masira. Kakalabas ko lang sa bilangguan sa loob ng 3 linggo, nakatira sa isang maliit na apartment na tinulungan akong rentahan ni Catherine. Hindi ang bahay. Maghihintay iyon hanggang Hunyo 10 kapag paalisin ng sheriff si Brian. Sa ngayon, mayroon akong isang silid tulugan na may tanawin ng parking lot at sapat na espasyo upang muling buuin ang aking buhay o sa halip upang tapusin ang pagwawala ni Brian. Tumawag sa akin si Bernard Fischer noong Abril 7. Frank, tapos na. Inihain ko ang ulat ng investigasyon sa pananalapi sa ARES Criminal Investigation Division kaninang umaga. Lahat ay dokumentado. Ang 1-0, 500,000 sa hindi naiulat na kita mula Pebrero 2023, ang 3,900,000 at 12,500 sa cash consulting fees mula 2024. Lahat ng iyon. Kinumpirma nila ang pagtanggap at nagbukas ng case file. Umiinom ako ng kape sa aking maliit na balkonahe habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Gaano katagal bago sila makipag-ugnayan sa kanya? Ang mga investigasyon sa kriminal ay karaniwang tumatagal ng oras, ngunit ang kasong ito ay direkta. Tinatantya kong 2 hanggang 3 linggo bago siya makakuha ng unang abiso. Frank, kapag nakita nilang hindi niya iniulat ang kita na eksaktong tumutugma sa mga pondo na ninakaw mula sa iyong kaso, mabilis nilang maiugnay ang mga tuldok. Mabuti, sabi ko. Iyan ang punto. Ang kagandahan nito ay simple. Wala akong ginawang iligal. Pinagsama-sama ni Bernard ang mga publicly available na financial records. Naghain ako ng detalyadong ulat ng mamamayan sa ARES, isang bagay na maaaring gawin ng sinumang Amerikano kung may hinala silang may tax fraud. Ang katotohanan na ang suspect ay ang aking manugang na nagpalsipika sa akin para sa embezzlement, iyon ay konteksto lamang. Si Michael Cordova, ang aking criminal defense attorney, ay sumusubaybay sa mga pagtatangka ni Brian na labanan ang pagpapaalis. Nag-hire siya ng 3 magkakaibang abogado, sabi ni Michael sa akin, habang nagtatanghalian sa isang dinner sa downtown. Ang bawat isa sa kanila ay nagsabi sa kanya ng parehong bagay. Ang trust ay bakal. Ang isa sa kanila ay talagang tumawa nang imungkahi ni Brian ang adverse possession matapos tanggihan ang kanyang filing. Nagsisimula ng magsalita tungkol sa kanya ang komunidad ng legal at hindi pabor. Ang kanyang reputasyon ay nagdurusa, bumabagsak. Ang mga real estate agent ay nabubuhay sa mga referral at tiwala. Kumalat ang balita na sinubukan ni Brian Kelly na nakawin ang ari-arian mula sa trust fund ng kanyang sariling anak. Nagsimula nang magdistansya ang kanyang opisina sa kanya. Kumain ako ng aking sandwich. Mas masarap ito kaysa sa anumang kinain ko sa loob ng 2 taon. Paano si Sharon Whitmore? Nagtatrabaho pa rin sa parehong ahensya, ngunit tahimik na siya. Walang social media activity, walang public appearances. Kung ako siya, kinakabahan ako. Dapat ay kinakabahan si Sharon. Ang investigasyon ni Bernard ay nagbigay sa ARES ng lahat ng kailangan nila upang makita rin ang kanyang papel. Ang 2,637,500 na bayad, ang timeline, ang shell company connection. Tinulungan niya ang paglilipat ng ninakaw na pera at kinuha ang kanyang parte. Sa sandaling simulan ng ARES na hukayin si Brian, makikita nila siya. Ang tanong ay, siya ba ang unang magpapaniwala? Abril 23.
Nakuha ko ang aking sagot. Tumawag si Catherine ng 9 ng umaga. Frank, nakipag-ugnayan lang si Sharon Whitmore sa RIE. Nag-aalok siya na makipagtulungan kapalit ng immunity. Sinasabi niya na pinlano ni Brian Kelly ang mga dokumento sa iyong pangalan, na tinulungan niya ang paglipat ng pera nang hindi nalalaman na ito ay ninakaw at nahanda siyang tumestigo. Maingat kong ibinaba ang aking tasa ng kape. Nagpapalit siya ng ganap. Natatakot siya. Nakipag-ugnayan sa kanya ang area noong nakaraang linggo tungkol sa hindi naiulat na kita at naintindihan niya na posibleng makulong siya. Sinusubukan niyang iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila kay Brian. Bibigyan ba nila siya ng immunity? Marahil. Minor player siya na may ebidensya laban sa pangunahing salarin. Parehong gusto ng Yee at area si Brian kaysa sa kanya. Frank, ibig sabihin nito, mas lumakas ang iyong apela. Kung magpapatunay si Sharon na pinlano ka ni Brian, direktang ebidensya yon ng iyong inosente. Tumayo ako at lumapit sa bintana ng aking apartment. Sa parking lot, abala ang mga ordinaryong tao sa kanilang ordinaryong buhay. Wala sa kanila ang nakakaalam na sa kabilang dako ng bayan, nagkakawatak-watak ang mundo ni Brian Kelly. Kailan malalaman ni Brian, tanong ko. Marahil alam na niya. Ipinapaabot ng area ang mga abiso sa pamamagitan ng certified mail at sa pamamagitan ng opisyal na contact. Hula ko, natanggap niya ang sulat kahapon o ngayon. Naisip ko si Brian na binubuksan ang sulat na yon, ang makapal na opisyal na sobre mula sa Internal Revenue Service, ang mga salitang Criminal Investigation Division sa itaas, ang detalyadong accounting ng 14,482,500 sa hindi naiulat na kita. Ang pagkalkula ng mga multa, interes, at back taxes na umaabot sa 19,862,500. Ang pagkaunawa na hindi na ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa kanyang kalayaan. Tumawag si Bernard 2 oras pagkatapos. Frank. Sinubukan. Lang akong kontakin ni Brian, nag-iwan ng 3 voicemail. Nagpapanik siya. Gusto niyang malaman kung may paraan para ayusin ito bago lumala ang mga bagay. Wala, sabi ko. Hindi nakikipagnegosasyon ang area sa mga tax cheats, lalo na sa mga gumawa ng pandaraya upang itago ang pagnanakaw. Sumagot ka ba? Hindi. Hindi ako ang kanyang investigador. Tapos na ang trabaho ko. Pinagsama-sama ko ang ebidensya at isinumite sa mga nararapat na otoridad. Kung ano ang mangyayari susunod ay nasa kanila na. Perfect, sabi ko. Hayaan siyang magpanik. Hayaan siyang subukan ang bawat pinto at makita silang lahat ay nakakandado. Noong gabing iyon, nakatanggap ako ng email mula sa isang address na hindi ko nakikilala. Ang subject line ay nakasulat, pakiusap, kailangan nating mag-usap. Halos burahin ko ito, ngunit may isang bagay na nagtulak sa akin na buksan ito. Frank, alam kong galit ka. May karapatan kang magalit, ngunit pakiusap, pwede tayong magkita. Ikaw lang at ako. Walang abogado, walang laro. Kailangan kong magpaliwanag ng ilang bagay. Mayroong higit pa sa kwentong ito kaysa sa alam mo, Brian. 3 beses ko itong binasa. Pagkatapos ay ipinasa ko ito kina Catherine at Michael na may tala. Dokumentasyon ng pagtatangka ng kontak. Panatilihin ang patakaran ng walang komunikasyon. Sumagot si Michael sa loob ng ilang minuto. Magandang instinct. Naghahanap siya ng anumang paraan upang kontrolin ang naratibo o makakuha ng impormasyon tungkol sa alam mo. Huwag makipag-ugnayan. Hindi ko gagawin. Ginugol ni Brian ang 2 taon sa aking bahay na nagpapanggap na nag-aalala na manugang habang ako ay nabubulok sa bilangguan. Gumawa siya ng kanyang mga pagpipilian. Ngayon, maaari siyang mabuhay sa mga kahihinatnan. Umigting ang panahon noong Abril. Walang masyadong air conditioning ang aking apartment, ngunit hindi ko ito inalintana. Ginugol ko ang aking mga araw sa paglalakad sa Phoenix, muling natutunan ang lungsod na iniwan ko, ang mga coffee shop na nagbukas habang wala ako, ang mga restaurant na nagsara, ang paraan kung paano nagbago ang downtown. Nagtagal din ako sa Phoenix Chess Society. Aktibo pa rin ang aking lumang membership. Pinananatili nila ito bilang courtesy matapos akong arestuhin. Ang ilan sa mga regular na manlalaro ay nakakilala sa akin. Karamihan ay magalang ngunit malayo. Isang matandang manlalaro, isang retiradong abogado na nagngangalang Arthur,
ang umupo sa tapat ko isang hapon. Frank Barnes, sabi niya. Sinundan ko ang kaso mo. Maraming tao ang nag-akalang guilty ka. Maraming tao ang nagkamali, sabi ko, inihahanda ang mga piyesa. Kaya narinig ko. Iginalaw ni Arthur ang kanyang pound. Balita ay bumabalik sa'yo. Ang iyong manugang ay nasa problema ngayon, hindi ba? Iyan ang naririnig ko, sabi ko, tinutugma ang kanyang pagbubukas. Mga problema sa buwis, investigasyon sa kriminal. Napakalungkot. Bahagyang umiti si Arthur. Alam mo kung ano ang pinahahalagahan ko sa chess, Frank. Ito ay nagbibigay gantimpala sa pasensya, sa mga taong nakikita ang buong board, hindi lang ang susunod na galaw. Kaya ako rin gusto ko, sabi ko. Naglaro kami sa komportableng katahimikan. Nanalo ako sa 37 galaw, isang mabagal, methodical na tagumpay na binuwag ang kanyang posisyon ng paunti-unti hanggang sa wala nang mapuntahan ang kanyang hari. Kinamayan ako ni Arthur pagkatapos. Welcome back, Frank. Kailangan ng Phoenix ng mas maraming manlalaro na tulad mo. Noong Abril 30, nagpadala sa akin ng text si Bernard. Nagkita si Whitmore sa Rie at Iris ngayon, 3 oras. Ibinigay niya ang lahat. Mga dokumento, emails, texts, recorded conversations. Tapos na si Brian. Umupo ako sa aking balkonahe noong gabing iyon, pinanood ang paglubog ng araw sa lungsod. Sa isang lugar doon, si Brian ay marahil ay ginagawa rin ang parehong bagay. Ngunit ang kanyang paglubog ng araw ay mukhang napakaiba sa akin. Pinapanood niya ang lahat ng kanyang ninakaw na masunog. Ang bahay na sinubukan niyang kunin, nawala sa loob ng 40 araw. Ang pera na itinago niya mula sa Iris, ngayon ay ebidensya laban sa kanya. Ang asawa na naniwala sa kanya, malapit nang malaman ang katotohanan. Magpapatunay si Sharon Whitmore. Patutunayan ng ebidensya na pinlano ni Brian ang aking pirma, ninakaw ang pera ng aking kliyente, at pinlano ako para sa kanyang mga krimen. Ang aking conviction ay babaliktarin. Ang kanyang buhay ay masisira. At hindi ako lumabag sa anumang batas upang mangyari iyon. Iyon ang tungkol sa paghihiganti. Kapag ginawa mo ito ng tama, hindi mo kailangan ng karahasan o banta o iligal na gawain. Kailangan mo lang maging matyaga upang hayaan ang iyong kaaway na sirain ang kanilang sarili gamit ang parehong mga kasangkapan na ginamit nila laban sa iyo. Ginamit ni Brian ang batas upang i-frame ako. Ngayon ay ginagamit ko ang batas upang ilantad siya. Ang hustisya ay hindi laging maganda, ngunit ito ay mahusay. Nagdala ang mayon ng 2 bagay, mga bagyo sa disyerto at drama sa pamilya. Ang mga bagyo ay kaya kong harapin. Ang drama ay mas komplikado. Biglang dumating si Kiana sa aking apartment noong Mayo 3. Binuksan ko ang pinto at nakita ko ang aking anak na babae na nakatayo doon, ang kanyang mukha ay pula mula sa pag-iyak, nanginginig ang kanyang mga kamay. Dad, sabi niya, kailangan nating mag-usap, pakiusap. Halos isara ko ang pinto, halos sabihin sa kanya na ginawa niya ang kanyang pagpipilian 2 taon na ang nakakaraan nang pinaniwalaan niya si Brian kaysa sa akin. Ngunit mukha siyang sira sa isang paraan na nagpapaalala sa akin kung paano siya mukha pagkatapos mamatay ang kanyang ina, nawawala at desperado para sa isang bagay na matibay na kapitan. Pumasok ka, sabi ko. Umupo siya sa aking murang sopa sa aking halos walang kasangkapan na apartment at tinitigan ang kanyang mga kamay. Nakausap ko si Sharon Whitmore kahapon. Tinawagan niya ako. Sinabi niya sa akin ang lahat. Lahat tungkol kay Brian, tungkol sa pera, tungkol sa mga utang sa pagsusugal at pandaraya at kung paano kanya pinlano. Tuminala si Kiana at walang laman ang kanyang mga mata. Sabi niya tinulungan niya siyang mag-laundry ng pera. Sabi niya plinano niya ito ng ilang buwan. Dad, ginamit niya ako. Ginamit niya tayong lahat. Umupo ako sa upuan sa tapat niya. Hindi lumapit. Pinaniwalaan ko siya, sabi ni Kiana, nanginginig ang kanyang boses. Nang arestuhin ka, nang tumestigo siya laban sa iyo, nang sabihin niyang kakaiba ang iyong pag-ugali, pinaniwalaan ko ang bawat salita. Akala ko ang aking ama ay naging kriminal at ang aking asawa ay sinusubukang protektahan kami. Pinili mo ang iyong asawa kaysa sa iyong ama, mahina kong sabi. Hindi iyon laging mali, Kiana. Dapat kang maging tapat sa iyong asawa, ngunit dapat ay mas marami kang tinanong. Alam ko. Alam ko. Umiiyak na siya ngayon, hindi na nag-abala na punasan ang kanyang mga luha. Napakakumbinsi niya.
Bawat buwan na dinadalaw ka namin at tinanggihan mo, sasabihin niyang nahihiya ka, na hindi mo kami kayang harapin. Ginawa niyang parang ikaw ang nagtutulak sa amin palayo. Itinutulak ko kayo palayo, sabi ko, hindi lang sa mga dahilan na sinabi niya. Binigyan ko ang aking sarili ng oras upang bumuo ng kaso laban sa kanya. Tiningnan ako ni Kiana na may pagkatakot. Dad, ano ang ginawa mo? Takot na takot si Brian. Nakakuha siya ng sulat mula sa area. Tinawagan niya ang mga abogado sa buong linggo. Ang pagpapaalis sa bahay, ang investigasyon. Ito ba ang lahat sa iyo? Iniulat ko ang kanyang mga krimen sa buwis sa mga nararapat na otoridad, sabi ko. Idinokumento ko ang kanyang pandaraya sa pamamagitan ng legal na investigasyon. Inactivate ko ang trust na nilikha ko para kay Sam upang protektahan ang mana ng aking apo. Lahat ng ginawa ko ay legal, Kiana. Hindi tulad ng ginawa ni Brian sa akin, sinasabi niya na naghihiganti ka. Na ikaw ay naging malamig. Naghahanap ako ng katarungan, kinoreksyon ko. May pagkakaiba. Pinlano ako ni Brian para sa isang krimen. Ninakaw niya ang 18,700,000 mula sa mga inosenteng tao at sinigurado na makulong ako para dito. Nagpapatunay ako na haharapin niya ang mga kahihinatnan. Kung ito ay tila malamig sa iyo, isipin mo na ginugol ko ang 2 taon sa isang selda na iniisip ito. Matagal na natahimik si Kiana. Magfa-file ako ng divorce. Mabuti. Kailangan kong malaman ng isang bagay, Dad. Ang bahay ni Sam. Talaga bang makukuha niya ito? Kapag siya ay naging 25, ililipat ng trust ang buong pagmamay-ari sa kanya. Hanggang noon, ito ay pamamahalaan ng propesyonal upang mapanatili ang halaga ng ari-arian. Ang bahay na iyon ay nagkakahalaga ng 28,200,000 at 73,750. Ito ang kanyang kinabukasan. At si Brian at ako, papaalisin kami sa Hunyo 10 kung hindi ka pa umalis noon. Kiana, ikaw ang aking anak. Tutulungan kitang makahanap ng apartment, tutulungan kitang mag-ayos, ngunit hindi ko hahayaan si Brian na manatili sa bahay na iyon ng isang araw na mas mahaba kaysa sa pinapayagan ng batas. Dahan-dahan siyang tumango. Naiintindihan ko. Hindi ko gusto, ngunit naiintindihan ko. Tumayo siya. Dad, sorry. Sorry hindi ako naniwala sa iyo. Sorry hindi ako nandoon nang kailangan mo ako. Alam kong hindi mo ako mapapatawad ngayon. Hindi ko kaya, sang-ayon ako. Hindi pa. Marahil hindi sa matagal na panahon. Ngunit ikaw pa rin ang aking anak at si Sam pa rin ang aking apo. Ayusin namin kung paano muling itatayo pagkatapos ng lahat ng ito. Umalis siya nang walang anumang sinabi. Tumawag si Bernard 1 oras pagkatapos. Frank, gumagawa ng galaw si Brian. Nag-hire lang siya ng criminal defense attorney. Mamahaling isa rin. Victor Delgado, dating taga-usig. Magaling siya. Paano binabayaran ni Brian ang isang mamahaling abogado, tanong ko. Magandang tanong. Sa hula ko, ginagamit niya ang lahat ng natitira sa kanya. Siguro humiram sa pamilya o plano niyang magdeklara ng bangkarota at alam ng abogado na hindi siya mababayaran. Ano ang magagawa ni Delgado para sa kanya? Honestly, hindi gaanong marami. Ang testimonya ni Sharon kasama ang ebidensya sa pananalapi ay lubhang nakakapinsala. Ang pinakamagandang sitwasyon para kay Brian ay isang plea deal na magpapababa ng kanyang sentensya, ngunit siya ay nakaharap sa oras ng bilangguan kahit anong mangyari. Pagkalipas ng 2 araw, sinubukan akong tawagan ni Brian. Binago ko ang aking numero, ngunit nahanap niya ito kahit papaano, marahil sa pamamagitan ni Kiana bago siya nag-file ng diborsyo. Nagring ang telepono ng 7 ng umaga. Sumagot ako, Frank, pakiusap makinig ka. Binaba ko ang telepono. Tumawag siya ulit agad. Sa pagkakataong ito, hinayaan ko itong pumunta sa voicemail. Frank, alam kong galit ka. Alam kong mali ang ginawa ko, ngunit pakiusap, may paraan para ayusin ito. Ang bahay, okay, kunin mo. Ang bagay sa area. Makikipagtulungan ako sa kanila, ngunit hindi mo kailangang sirain ako ng ganap. Isipin mo si Sam. Isipin mo kung ano ang magagawa nito sa kanya. Pakiusap tumawag ka ulit sa akin. Binura ko ang mensahe at binlock ang numero. Sinubukan ng abogado ni Brian, si Victor Delgado, ang isang mas formal na pamamaraan.
Nagpadala siya ng sulat kay Catherine na humihiling ng pulong upang talakayin ang mga opsyon sa resolusyon para sa lahat ng partido. Tinawagan ako ni Catherine upang itanong kung paano sasagot. Sabihin mo sa kanya na hindi, sabi ko. Walang dapat pag-usapan. Ang investigasyon ng area ay wala na sa aking mga kamay. Ang pagpapaalis ay isang bagay ng batas ng tiwala. Wala akong interes sa pagtulong kay Brian na iwasan ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Desperado siya, sabi ni Catherine. Ang mga desperadong tao ay gumagawa ng hindi inaasahang bagay. Hindi na niya ako masasaktan, sabi ko. Ano ang gagawin niya? Pwede ba niya akong balangkasin para sa isa pang krimen habang siya mismo ay nasa ilalim ng federal na investigasyon? Siya ay nasa sulok, Catherine. Hayaan siyang magpanik. Gumawa ng hakbang ang real estate agency kung saan nagtatrabaho si Brian noong Mayo 15. Sinibak nila siya. Ang opisyal na dahilan ay paglabag sa mga patakaran sa etika ng kumpanya, ngunit alam ng lahat kung bakit. Ang pagkakaroon ng empleyado sa ilalim ng investigasyon ng kriminal para sa pandaraya sa buwis at pagnanakaw ay masama para sa negosyo. Kinumpirma ito ni Bernard sa pamamagitan ng kanyang mga source. Nilinis ni Kelly ang kanyang desk kahapon ng hapon. Mayroong umanong eksena. Nakipagtalo siya sa kanyang supervisor, sinabing hindi siya patas na tinatarget, nagbanta na magdemanda para sa wrongful termination. Inescort siya palabas ng seguridad. Nang walang trabaho, walang kita si Brian. Nang walang kita, hindi niya kayang bayaran si Victor Delgado o anumang ibang abogado. Madali siyang iwan ng mamahaling abogado, iiwan siyang may public defender na labis na abala at hindi epektibo. Ang parehong uri ng public defender na mayroon ako sa aking paglilitis. Ang simetriko ay halos poetic. Tumawag sa akin si Kiana noong Mayo 21. Dad, dumating si Brian sa aking apartment kagabi. Ang inuupahan ko habang naghihintay ako na maresolba ang sitwasyon sa bahay. Lasing siya at galit. Sinisi niya kayo sa lahat. Ang investigasyon, ang pagpapaalis, ang pag-iwan ko sa kanya, ang pagkawala ng kanyang trabaho. Lahat ng iyon. Sinabi niya na planado ninyo ito ng 2 taon, na kayo ay nahuhumaling sa pagsira sa kanya. Okay ba si Sam? Tanong ko. Wala siya doon. Nasa bahay siya ng aking kaibigan para sa sleepover. Umalis si Brian bago lumala ang mga bagay, ngunit Dad, nagkakawatak-watak siya. Natatakot ako na baka gumawa siya ng isang bagay na bobo. Tumawag ka ba ng pulis? Hindi, gusto ko lang sana babalaan ka. Naisip ko ito. Si Brian, lasing at desperado, sinisisi ako sa kanyang sariling mga krimen. Akma ito sa pattern. Hindi niya kailanman inako ang responsibilidad para sa anumang bagay sa kanyang buhay. Bakit sisimulan ngayon? Kiana, kung makikipag-ugnayan siya ulit sa iyo, tawagan ang pulis. Idokumento ang lahat. Kumuha ng restraining order kung kinakailangan. At huwag mong sabihin sa kanya ang anuman tungkol sa akin, kung saan ako nakatira, ang aking numero ng telepono, wala. Okay Dad, mag-ingat ka. Naging maingat ako sa loob ng 2 taon, sabi ko. Hindi ako titigil ngayon. Ngunit noong gabing iyon, mag-isa sa aking apartment, naisip ko ang sinabi ni Catherine. Ang mga desperadong tao ay gumagawa ng hindi inaasahang bagay. May mawawala ang lahat kay Brian. Ang kanyang bahay, ang kanyang trabaho, ang kanyang pamilya, ang kanyang kalayaan. Ang mga lalaki sa ganoong posisyon ay minsan gumagawa ng marahas na pagpipilian. Tumawag ako kay Bernard. Kailangan kong subaybayan mo si Brian Kelly. Ang kanyang lokasyon, ang kanyang mga aktibidad, ang kanyang mga kontak. Kaya mo ba yon? Surveillance. Frank, mahal yan. May pera ako. Gawin mo. Kailangan kong malaman kung may pinaplano siya. Sandaling natahimik si Bernard. Sa tingin mo baka subukan kanyang saktan? Sa tingin ko, ang isang taong magba-frame sa kanyang biyenan para sa pagnanakaw ay maaaring gumawa ng anuman kapag siya ay nasa sulok, sabi ko. At mas gusto kong maging paranoid at ligtas kaysa mapagtiwala at patay. Naiintindihan. Sisimulan ko bukas. Umupo ako sa aking balkonahe hanggang hating gabi, pinanood ang mga ilaw ng lungsod. Sa isang lugar doon, si Brian ay marahil ay ginagawa rin ang parehong bagay, ngunit ang kanyang gabi ay mas madilim kaysa sa akin. Ang kanyang kinabukasan ay sinusukat sa mga taon sa bilangguan at mga paghahain ng bangkarota.
Ang akin ay sinusukat sa pinanumbalik na reputasyon at tahimik na paghihiganti. Ngunit tama si Keana sa isang bagay. Hindi pa tapos ito. Mayroon pa ring 3 linggo si Brian hanggang sa pagpapaalis. 3 linggo upang maging desperado. 3 linggo upang gumawa ng huling bobo na pagkakamali. Kailangan ko lang siguraduhin na ang pagkakamaling iyon ay hindi magiging dahilan ng aking pagkamatay. Hunyo 1-0, 2025, araw ng pagpapaalis. Dumating ako sa bahay sa Desert Willow Drive ng eksaktong 1:00 ng umaga. Ang sasakyan ng Maricopa County Sheriff's Department ay naroon na, nakaparada sa driveway na pinabato ko 15 taon na ang nakakaraan. Nakatayo si Deputy Martinez sa pintuan, may hawak na opisyal na papeles, na mukhang propesyonal na nabuburyo. Huminto si Catherine sa tabi ko sa kanyang sedan. "Handa ka na ba para dito?" tanong niya. "Handa na ako sa loob ng 2 taon," sabi ko. Ang bahay ay mukhang pareho ng iniwan ko ito. Puting stucco, pulang bubong na tile, desert landscaping na nangangailangan ng minimal na tubig. Ang aking bahay, ang binili ko noong 1,997 sa halagang 1,350,000 at nabayaran ko na noong 2011. Ang nagkakahalaga ng 28,293,750 ngayon, ang inakala ni Brian Kelly na maaari niyang nakawin. Nagbukas ang pintuan. Lumabas si Brian. Mukha siyang masama, hindi ahit, gusot ang damit, namumula at ligaw ang mga mata. Ang kumpiyansang real estate agent na tumestigo laban sa akin sa korte ay wala na. Ito ay isang hayop na nasa sulok, desperado at mapanganib. "Hindi mo ito maaaring gawin," sigaw niya bago pa ako nakababa ng kotse. "Ito ang aking tahanan, tahanan ni Sam. Ginagawa mong walang tirahan ang iyong sariling apo, ikaw na sakim." "Ginoong Kelly," sumingit si Deputy Martinez. "Kailangan kong humakbang ka at ipaliwanag ko ang legal." "Wala akong pakialam sa legal." Tumaas ang boses ni Brian. Ang lahat ng ito ay paghihiganti ni Frank. Pinaplano niya ito simula pa sa bilangguan. Obsessed siya. Dahan-dahan akong lumapit sa bahay. Si Catherine ay nanatili ng ilang hakbang sa likod ko, dala ang briefcase. Nakita ako ni Brian na papalapit at nagbago ang kanyang mukha, galit na nahalo sa isang bagay na mukhang tunay na takot. "Frank, pakiusap." Nagbago ang kanyang tono, naging nagmamakaawa. "Pakiusap, pwede tayong gumawa ng paraan. Aalis ako, okay, pero huwag mong gawin ang bagay sa area. Huwag kang tumestigo laban sa akin. Ganap mo akong sisirain." "Hindi ako magtetestigo laban sa iyo," kalmado kong sabi. "Si Sharon Whitmore ang magtetestigo. Ako ay isang nag-aalala lamang na mamamayan na nag-ulat ng pandaraya sa buwis sa mga nararapat na otoridad." Nanginginig ang mga kamay ni Brian. Hindi dahil sa lamig, 85 degree na noon, kundi dahil sa stress, takot, marahil ay withdrawal. "Ito ang plano mo. Bawat piraso nito, ang trust, ang investigasyon, lahat ng iyon. Ginugol mo ang 2 taon sa pagpaplano kung paano mo ako sisirain." Sabi ko ng simple. Ginawa ko. Hindi yan hustisya. Iyan ay paghihiganti. "Brian, pinlano mo ako para sa pagnanakaw. Ninakaw mo ang 18,700,000 mula sa mga inosenteng tao at sinigurado na makulong ako para dito. Nagpatunay ka laban sa akin sa korte, nanirahan sa aking bahay, sinubukang nakawin ang aking ari-arian sa pamamagitan ng legal na manipulasyon, at ginamit ang aking apo bilang kalasag. Ngayon ay haharap ka sa mga kahihinatnan. Hindi iyan paghihiganti. Iyan ay pananagutan." Lumikas ng lalamunan si Deputy Martinez. "Ginoong Kelly, mayroon akong order ng pagpapaalis na pinirmahan ni Hukom Morrison. Kailangan mong lisanin agad ang ari-arian. Maaari mong kunin ang mga personal na gamit, ngunit ang ari-arian ay babalik sa trust simula ngayon." Tiningnan ni Brian ang deputy, tapos ako, tapos si Catherine. Desperado ang kanyang mga mata, naghahanap ng anumang anggulo, anumang pagtakas. "Wala. Sinigurado ko iyon. Wala akong mapupuntahan," sabi ni Brian. Nanginginig ang kanyang boses. "Walang trabaho, walang pera, wala. Mayroon kang 2 taon para maghanda para dito," sabi ko. "Sinabi ko sa iyo sa labas ng bilangguan na darating ang pagpapaalis. Pinili mong gugulin ang oras na iyon sa pakikipaglaban sa halip na magplano dahil mali ito." Tumaas ulit ang boses ni Brian.
Nagkamali ako. Okay, alam ko yan. Pero kinukuha mo ang lahat. Ang bahay, ang aking kalayaan, ang aking pamilya, lahat. Kinuha mo muna ang lahat mula sa akin, mahina kong sabi. Ang aking kalayaan, ang aking reputasyon, ang aking practice. 2 taon ng aking buhay. Ang pagkakaiba ay ginawa mo ito sa kasinungalingan at